Guys, for today's video, medyo paalala lang to everyone or medyo, ano ba tawag dito? Public advisory. Medyo dumadami na daw ang mga naglipa ng unregistered online lending apps. And in this video, ipapakita ko sa inyo kung sino-sino ba yung tinukoy ni SEC ng mga unregistered na mga online lending apps. Ang ibig sabihin nito is that while they are a registered lending or financial institution na may SEC registration and certificate of authority, posible na hindi sila recorded as an online lending platform. Meaning, hindi nila ni-register kay SEC na meron silang app na naka-upload sa Google Play Store or meron silang website na doon sila nagpapautang. So kung nakautak ka dito, pwede mo nang i-report yan kay SEC. So sino-sino bang online lending app ang nasa listahan? Yan ang pag-uusapan natin today. So samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so we'll just go straight to the point para mabilis lang itong video na to. Since Sunday, again, happy Sunday to everyone. And we're just 3 days away sa Noche Buena and 4 days away sa Christmas. So bago kayo mangutang, i-check nyo muna itong mga online lending app na to. Okay, so ito yung sabi ni SEC. Pinapaalala sa publiko na ang mga sumusunod na online lending platform or OLPs ay hindi otorisado at hindi pinapahintulutan ng SEC na mag-alok, magproseso o magpautang sa publiko sa pamamagitan ng mga platforms tulad ng Google Play Store. Dahil sila ay lumalabag sa itinakdang moratorium sa ilalim ng SEC Memorandum Circular No. 10, Series of 2021 na epektibo mula noong November 2, 2021 na nagbabawal sa paglulunsad, pagpaparehistro o pagtanggap ng bagong user at pagpapatakbo ng mga OLPs. Ang pagpapatuloy ng mga nabanggit na OLPs na magpautang ng walang otorisasyon ay itinuturing na paglabag sa umiiral na mga regulasyon ng SEC at maaaring magresulta sa pagpataw ng administrative sanction kabilang na ang cease and desist order, permanent closure, blacklisting, at pag-file ng kaso alinsunod sa Lending Company Regulation Act, Financing Company Act, Financial Product and Services Consumer Protection Act, Data Privacy Act, at ang kaukulang Implementing Rules and Regulation. So ito na daw yung sinasabi ni SEC na hindi mga authorized magkaroon ng mga apps sa Google Play Store. Well, just to clarify, hindi lang sila authorized mag-offer ng loan sa Google Play Store or sa Apple App Store or sa app or even sa website. Though, maybe registered sila, pero kung ano yung first registration nila, meaning kunyari, nag-registered sila as lending company na nag-offer ng face-to-face na lending sa branch na yan, then dun lang sila makakapag-offer. Yun ang sinasabi dito. Hindi naman sinasabi ni SEC na hindi sila totally registered with SEC. Ang sinasabi dito, yung app nila mismo ay hindi registered or hindi sila registered mag-offer ng loan sa Google Play Store and Apple App Store. Okay, so ito na. Si PesoMate Flexible Loan, which is yan. Si Ulen Fast Cash Loan, yan. Si Magaling Peso Fast Online Loan, yan. Si VIP Cash Finance Assistant PH, yan. Si Cashpedia Online and Cash Loan, yan. Si Pera Now Secure Loans, yan. Si FinLedger, yan. Si Manda Pera Online Cash Loan, yan. Si ZRT Loan, yan. Si Peso One Fast Loan, yan. Si Quago Peso Cash Loan, yan. Dami Si SL Cash Fast Cash Loan, yan. Peso Easy Philippine Loan App, yan. Si Sure Money Smart Loan App, yan. Si VIP Funds Finance Assistant PH, yan. Ay, ang dami nila. Si Cash Flux Peso Loan, yan. Si MeBrar, guys, si MeBrar, MeBrar, yan, di ba? Recently lang natin na-discuss yan. So, unregistered po sila. Please, wag po kayong manghiram sa kanila. Or, kung nakapaghiram po kayo sa kanila, pwede po silang i-report sa SEC. Okay, si Agad Loan, yan. Si More Pautang Loan Hub, yan. Si Cash Twig Financial Growth, yan. And si Suki Peso, yan. If you have further question about this announcement from SEC, you may contact SEC with this contact information. Also, if you want to see the list of all recorded online platforms, you can head over na lang dun sa link sa description box or nasa pin comment sa baba. Okay guys, so in short, please avoid loaning from those apps na sinasabi ni SEC ay unrecorded or hindi sumunod sa itinakdang moratorium ng mga online lending platforms. So sa ginagawa ni SEC na ganito na more on nagka-campaign talaga siya sa mga unregistered or unscrupulous na mga online lending platforms is medyo kahit paano nakakatulong yan kasi nakakatulong para makaiwas sa mga tao, di ba?
So, more on prevention talaga siya. Pero kung titingnan naman natin, kung nakautang ka na dyan, tapos magre-report ka, di ba parang ang sakit ng ulo? So, for our question of the day, naniniwala ba kayo sa kasabihang prevention is better than cure? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And again guys, since malapit na ang Pasko, please spend wisely, watch your spending para hindi tayo problema sa January. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Sensei Anime Hub. Ang sabi po niya, thanks sa info Pat, big help about sa utilization. Kay Sensei Anime Hub at Rio Shiro Gaming, shoutout po sa inyo at thank you so much po at na-appreciate nyo po ang content na ginawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!